At eto na nga mga kababayan, Master Jude na naman, nagbabalik. Kumusta po kayo? Oo. Thanks God, it's Friday, July 4 of 2025. Oo. Sana po, lahat po kayo ay okay. Pero, ang pag-uusapan natin sa video na ito, hindi okay. Breaking news, mainit-init pa mga kababayan. Ha? Oo. Auntie Claire, naduwag kay Eden Santos. Okay. Mantakin mo ba naman mga kababayan na hindi na po pwede umattend itong si Eden Santos ng Net25, reporter ng Net25 sa mga press briefing ng PCAO diyan sa Malacanang. Siya po ay tinanggal na at ban, hindi na makakapasok. Don't worry, Eden Santos, madam. Oo. Oh, it's a tie. Oo. Yung sa SMNI, bawal na rin dyan eh. So, isa lang ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Takot po ang Malacanang kay Eden Santos. Oo. Dahil kasi, nabubulgar po ang katangahan ni Claire Castro, nabubulgar po ang kapalpakan ng gobyerno sa mga tanong ni Eden Santos. Kaya siyempre, naknang tokwa, lagi tayo napapahiya nito O, tanggalin na natin. At isa pa ba sa pag-uusapan natin mga kababayan? Isa pa sa pag-uusapan natin ay ang pinakamatapang, pinakamagandang lalaki na walang iba kundi si Jay Tariela. Ang pinakamagaling, pinakamagaling na tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Dahil mga kababayan, katulad ng ginawa ni Ontiveros, siya po ay nasaktan at ngayon ay tuluyan na niyang kinasuhan si Sasrogando Sasot. Ayan ang sinasabi natin. Gusto makipaggera sa China pero sa isang Sasrogando Sasot, nanginginig ka, nasasaktan ka. Ano ba naman yan? Sige, pag-uusapan natin yan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At siyempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig na mundo. Magandang araw po ng Biyernes or thanks God, it's Friday, July 4 of 2025. At siyempre, huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Alam nyo na yan. Okay? At siyempre maraming salamat sa inyong mga komento. Nababasa po natin ang inyong mga komento, yung mga nagre-replay. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, doon sa mga nagbibigay ng super thanks, maraming salamat po sa inyo. So, wag na po natin patagalin, mga kababayan. Unahin po muna natin itong iyak. Iyak ng mandaragat. Ito lang mga kababayan. Dahil masyadong maingay itong si Sasrogando Sasot at nasaktan na siguro itong si Commodore, pinakagwapo at pinakamagaling, pinakamatapang na mandaragat na walang iba kundi si Tariela na gusto makipaggera sa China pero sa isang Sasrogando Sasot ay umaaray siya. Yan, okay? Now, mga kababayan, basahin po natin ito. Sasrogando Sasot, kinasuhan ng libel ni PCG Commodore J. Tariela. Wow, okay. So, ano nangyari dito? Isang babae. Sabihin na natin babae. Kasi babae na si Sas Pumapatol ka pala sa babae. Alam ko yung mga pumapatol sa babae, mga bakla lang yun. Mga bakla lang ba? Pero, katulad ng lagi nating sinasabi, si Tariela ay may karapatan na tawag dito, i-exercise ang batas ng Pilipinas. Okay? Kung sa tingin niya, siya po ay nasasaktan na, ang cute niya dyan Ewan mo, parang puppet. Cute mo yun. Ayan, sinampahan na nga po ng kaso si Sasrogando Sasot. At syempre, hindi naman po pwede na hindi sumagot si Sasrogando Sasot. At syempre, babasahin natin ang sagot ni Sasrogando
Sasot. Okay? Ah, may mga patutsada dito May mga patutsada si Sas Rogando Sasot. Sana ba 'yon? Okay, sabi ni Sas dito, basahin natin mga kapatid, Tariela is suing me for calling him a Philippine Military Academy cheater. Oo. Oh, kasi nandaya daw ito kaya tinanggal. January 5 of 2024. As reported by Philippine Star, that their committee found prima facie evidence that the 8 cadets, which includes Tariela, cheated in their management information science class. Aray ko. Philippine Star pala Bakit si Sas Rogando ang pinag-iinitan mo? Kaya ka pala na-kick out sa PMA kasi nandaya ka. So, yung mga taong mandaraya, dapat nga dyan walang karapatan niya na maglingkod sa gobyerno. Kasi mandaraya Kung yung exam mo, kung yung science class mo, dinadaya mo, kung ito man ay totoo, so, wala kang karapatan na magsilbi sa gobyerno. So, anong magiging implikasyon nito? Anong iisipin ng mga tao? Di mandadaya ka rin. Kasi noon pa lang, kung ito ay totoo, nandadaya ka na, hindi rin malabong mangyari ito sa kasalukuyan. Dahil nakatatak na yan, dumadalo yan sa iyong dugo, kung sakasakali man. Pero, ang mga patutsada ni Sas Rogando Sasot ay hindi lang po dyan. Hindi po dyan nagtatapos. Ayan. Sabi kasi ni Sas Rogando Sasot ng October 2024. Oy! Sabi niya, Tariela, ano po laman ng 3 bag na itim na kinuha nyo mula sa bahay ni Martin Romualdez recently? Nagtatanong lang naman Nagtatanong lang naman si Sas Rogando Sasot. Ang problema kasi sa iyo, masyado kayong mga onion skin. Kapag kayo ang bumabanat, okay lang sa inyo. Kapag kayo ang binabanatan, nagsisiarayan kayo. Magsama-sama nga kayo ni Claire Castro, ni Ontiveros, ikaw, Tariela, sumama ka na rin doon. Ang tanong nga dito ng isang page na to, Channel 167, bakit di kinasuhan ni Tariela ang PhilStar? Sila ang nagpakalat na isa siya sa mga nag-cheat sa management info science class niya. Diba? Bakit si Sas? Nagtatanong lang naman. So, bawal na pala magtanong ngayon sa Pilipinas. So, hindi na pala tayo pwede magtanong. Ay, grabe naman yan. So, mga kababayan, kung may mga katanungan po kayo, sarilinin nyo na lang po yan. Kasi po, bawal na po magtanong ang mga Pilipino. Ayan, pasumpa-sumpa ka pang ayan, reklamong cyber libel inihain ni Commodore J. Tariela laban kay Sas Rogando Sasot. Siguro ngayon, pinagtatawanan lang siya ni Sas. Sa tingin-tingin ko lang, Sa tingin-tingin ko lang, si Sas, tawa ng tawa. At may tanong din dito, may tanong si Sas Rogando Sasot na kailangan din natin na siguro masagot. Ang sabi dito, ni Sas Rogando Sasot. Sabi, magkano kaya itong bahay na ito sa Acacia Avenue sa Ayala, Alabang? Mayaman siguro mga nakatira dito. So magkano? Hundreds of millions po yan, mga kababayan. Mr. Tariela, magkano daw po kaya ito? Nagtatanong si Sas Rogando Sasot kung magkano daw po ito. Kasi kung ikaw, sabihin na natin na ikaw ay, hindi ko naman sinasabi kung kaninong bahay ito. Pero diyan sa Ayala, Alabang na yan, hundreds of billions ang mga bahay diyan. Kung ikaw ay hamak lang na empleyado ng gobyerno, how can you afford to have that kind of property? 'Di ba? Kasi sabihin na natin, ang sweldo mo, sabihin na natin, 100,000. 100,000 kada buwan. So my God, aabutin ka siguro ng dekada-dekada bago ka makaipon ng pera na ipambibili mo
ng mga properties katulad ng mga properties dyan sa Ayala, Alabang. Sabihin na natin ang mga 200 million. Yan. Oo. So 300 million or even 500 million. Ganyan ang mga presyuhan ng mga bagay dyan, mga bahay dyan. Kahit magtingin-tingin kayo, mga kababayan, doon sa mga property for sale, for lease, ganun po ang mga presyuhan dyan. So, nagtatanong tayo, magkano po kaya? Sigurado, masasagot ito. Sabi ni Sas, nagtingin-tingin lang ako ng real estate, huwag kayong assuming. Lalong bumabakbak si Sas, ha? Akala kasi nila yung mga libel, kaso-kaso na yan, manginginig na yung mga vloggers. Hindi nila alam na ang mga vloggers, tuwan-tuwa pa nga yan pag ginaganyan eh. Oo, kasi sumisikat ang vlogger. No, dumadami yung following, dumadami yung views, dumadami yung subscriber. Kaya I doubt it kung si Sas Rogando Sasot ay tinayuan man lang ng isang balahibo dito. Ang tuwa pa nga yan, tawag dito, si Sas Rogando Sasot, 'di ba? So ngayon, mga kababayan, good luck Tariela, ha? Good luck sa iyo Tariela kung mapapatahimik mo si Sas Rogando Sasot diyan sa kaso mo na libel. Baka araw-arawin ka pa nga niyan eh. Baka araw-arawin. Abangan mo. Araw-arawin ka niyan, sigurado. So now, mga kapatid, talo naman tayo dito kay Eden Contreras tuloy. Kay Eden Santos na ito po si Eden Santos, mga kababayan, ay reporter ng Net25. At kanina lang po, mga kababayan, ito nga sabi ni Lance Kurt Duterte, pinatanggal si Miss Eden Santos kasi nagmumukhang tanga si Auntie Claire sa palasyo. Ginagawa pang dahilan ang paglapit kuno kay Bongbong Marcos. Bakit kay BP Inday Sara wala namang problema kahit tambak ang media na mag-interview sa kanya. Oo. Tsaka ang balita ko dyan, ang mga tanong daw po dyan ay kailangan hindi mga tawag dito, hindi makakasira sa gobyerno. Oo. So, ibig sabihin, yung mga katanungan, dapat papabor sa gobyerno yung sagot. Oo. Hindi katulad nitong si Eden Santos, mga kababayan, na laging pinapahiya itong si Claire Castro. At mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga epic question, epic move nitong si Eden Santos na talaga namang pinapangangan niya itong si Claire Castro. Pero basahin po natin muna kung ano yung balita. Sabi dito, breaking news, nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office o PCO sa tanggapan ng Net25 upang hilingin at tanggalin sa Malacanang beat ang reporter na si Eden Santos. Sa nasabing liham, idinahilan umano ng PCO ang umunoy paglabag ni Santos sa coverage protocol. Ano kaya yung coverage protocol, mga kababayan? Matapos niyang lapitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang event kamakailan sa Tarlac. So bawal na palang lapitan ng presidente ngayon. Ano yan, Diyos? Oo. Pero, mga kababayan, hindi man dyan nagtatapos. Hindi naman po dyan nagtatapos yung kasi ipapakita ko sa inyo, ipapakita ko po sa inyo yung mga epic fail ni Claire Castro na halos hindi niya masagot yung mga katanungan ni Eden Santos. So ito, panoorin po natin. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Nang bintang sila ng fake news ito. Fake news yan. Fake news ito. Pero, nung tinanong siya ni Eden Santos kung na-verify, hindi pa daw. Inaaral pa nila. So, nagbibintang ka na, pero aaralin mo pa. Aba, tanga ka nga tunay talaga. Ito pa. Eden, pasok. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo, pangako 7 piso, at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba?
napanood po sa Hindi po yata nagmaang-maangan pa siya eh. sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Kaya naman pala. Kasi meron siyang vlog, mga kababayan, na dahil nga hindi nila masagot at hindi nila ma-implement yung 20 pesos na bigas na ipinangako ni Bongbong Marcos Jr., ginamit nila na pang-counter itong sinabi ni PRRD na reduce to 7 pesos. Ang sinasabi kasi doon ni Claire Castro na tatanga-tanga ay pinangako daw ni PRRD na gagawing 7 pesos ang kilo ng bigas. Pakituruan nga po ito kasi baka hindi po niya alam yung salitang reduce. Yung reduce po, hindi yun yung iniinom Hindi reduce na iniinom. Ang reduce po, bawasan. Hindi ipinangako na gagawin gano'n ang presyo. Okay? Isa pa, Claire. Saan na pa? Ito pa. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mga sasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang ating pong mga hair follicle kababayan test. na Sino po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang sige. humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po galit. gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be... Bumisit na siya. Ikaw naman kasi Auntie Eden eh. Oo. Ikaw naman kasi Eden eh. Pinapainit mo yung olo. Yung olo ni Claire Castro. Specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Oo. Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Oo. Actually, I'm a journalist. Hindi Sige, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, Ang dami nga, maang-maangan ka pa eh. Actually, 80% ng mga Pilipino na humihili na magpa-air follicle test yan. Nagbabaang-maangan ka pa. Gusto mo lang makalusot sa tanong. ay napanood yun niya sa social. Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yan. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman yung hinihiling niyang Ayan. hair follicle. Magaling So, siya. kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Nako. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi. Ang dami ang maling ginagawa niya eh. Yung pagpasok sa KOJC, natusan niya, mali. Yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte, mali. Yung pag-impeach kay BP Sara Duterte, mali. O ano pang kailangan mong pruweba na pagkakamali ng Pangulo mo? Sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle. Huwag kayo magdidemand. Nagdidemand kasi kayo eh. Mga hari yan, hindi kayo po pwede magdemand. Kayo naman. Oo. So, ikaw naman kasi, Ate Eden, huwag mong pinapainit ang ulo ni Auntie Claire. Ito pa. Yusek, Yusek. balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video Yun, patay tayo, pulveron naman. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan Allergic na sila yan, dyan. pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake. Doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Patay tayo. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa
ipinapalabas na video na ito, actually parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga ng Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero ayan. Galit na galit siya, declare. Dagdag ko lang po yung... Ano pa? Meron pa dito. Sana ba yun? Toto pa. Net 25. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. Hair follicle test na naman. Po, para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat mo natin siyang paliwalaan. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Ulit? Siyempre. Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan, at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Wow. Ayaw pala ng away, pero siya ang nagsisimula ng gulo, di ba? Sablay na naman, kaya galit na galit kay Edin eh. Ito pa. Ito pa. Follow-up question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news o... Legit nga yung issue, paano naging fake news? Oo. Lahat na, kahit ba ibang term, fake news pa rin ang ginagamit niya. So ito po yung estudyante, mga kababayan, na AI na naglalabas ng hinaing patungkol sa gobyerno. Yung pong issue po na yon ay lehitimo. Hindi po fake news yun. Ang fake po yung video kasi AI generated, no? Pero yung issue po, yung po ay totoo. Siyempre, sino ba naman ang aamin? Sino ba naman ang aamin ng kasiraan ng amo mo? Siyempre, pagtatanggol mo sa abot ng iyong makakaya, kasi hodang magsinungaling ka, kumain ka ng baga, tumalon ka sa building, o lumangoy ka sa Marianas Trench, gagawin mo yan para maipagtanggol mo lang yung pinagtatrabahuhan mo. 'Di ba? Napakabilis nga ng transition mo Claire Castro Dati galit ka kay Bongbong Marcos, Dati kinikriticize mo si Bongbong Marcos. Pero nung kinuha ka niya bilang undersecretary at tagapagsinungaling ay tagapagsalita, lahat na lang ng kasinungalingan, na perfect mo na. Oo. Or AI generated. No. So hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Ito pa. Nasaan pa 'yon? Ito pa.
Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung Patay. anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na... Meron pa yan eh. Wait lang, ito. Oh. Tagal. Ito. Pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso para lang po hindi malito? Then, pasensya na po. Tapos na to. Naano na siya dyan eh. Wait lang yung pinakabago, yun ang gusto nating wait lang. Claire Castro Eden Santos. Wait lang hanapin lang natin. Yung pinakabago. Wait lang ito ata yun. Ito. Video niya. Hindi ito. Ito. Doon po sa nabanggit ninyo, Yan, ito. 7 piso nga. Hindi ito. 7 piso yan eh. Yung pinakabago. Yung ikinainit ng ulo ni Auntie Claire. Wait, hanapin natin Ito. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yung dun sa Di Umanoyal Pulveron. Wali ito eh. Yung bago. Yung bago. Hanapin natin. Nawala eh. Ito. Yung 7 piso nga. Ito yan. Yung pinakabago niya. Ito Yun po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang sona. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? Sige nga. At saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Ano nga yun? Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot na po kanina ibang mga... Sinagot na pero hindi alam kung ano yung sinagot. Di ba? Ikaw kasi Eden eh. Si Ate Eden kasi eh. Pinapahiya si ano eh. Wait lang. Ito pa. Yung bago. Nasa ano yun? Kadugtong. Yung kadugtong na ano. Ang tagal wait. Baka nandito sa unahan. Wait lang Save. Eden Santos. Nawala eh. Kadugtong nito yun eh. Yung ito. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo. So yan 427,000 barangays ang na-clear na daw sa droga. Pero ni isang barangay, wala siya sa listahan. 'Di ba? So, doon po mga kababayan, nasukol na naman siya ni Eden Santos. Kasi parang ito mga press release na naman ito mga kababayan, katulad noong flood control project, 'di ba? Kung matatandaan natin, mga kababayan, nagalit pa nga ang presidente ng Pilipinas noong tinanong siya patungkol doon sa flood control projects. Kung saan daw mga lugar na itayo ang mga flood control projects na yan. Nagalit siya, nandyan, yung flood control projects, na-overwhelm lang, nabangga ng barko. So, ibig sabihin, yung 5,500 flood control projects, sabay-sabay na binangga
ng mga barko. O, di ba? So, ito na naman tayo. Nagde-declare na naman tayo ng bilang, okay? Nagbibigay na naman tayo ng count doon sa mga drug-free na mga barangay, pero wala tayong maibigay ni isang barangay na na-clear. So, ito, mga kababayan, ito ang patunay. Ito ang mga dahilan kung bakit tinanggal sa beat ng Malacanang si Eden Santos. Yung mga reason na lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos, naku po, hindi yun. Huwag tayo maniwala sa mga pagganong-ganong mga reasoning. Dahil itong mga birada ni Eden Santos, ito ang naging dahilan kung bakit siya tinanggal. Pero huwag kang mag-alala. Saludo kami sa iyo, Eden Santos. Ako bilang isang vlogger, sumasaludo ako sa iyo dahil hindi ka natatakot na malaman ang katotohanan na magtanong ng mga sensitibong bagay, lalo't-lalo pa pinag-uusapan dito ang kapakanan ng ating bansa. Kami ay sumasaludo sa iyo, especially kami mga vlogger, sumasaludo sa iyo, Eden Santos. Huwag kang mag-alala, okay lang. Wala ka namang mapapala dyan dyan sa Malacanang kasi susubuan yan ng mga pagkain na ayaw mo. So, ibig sabihin, ang gusto nilang sabihin mo ay yung labag sa kalooban mo. Kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang gusto nilang lumalabas sa bibig mo. Okay? Kaya, saludo sa iyo. Although ito na, yun na ang huling pagkakataon mo na makapagtanong kay PCO Undersecretary Claire Castro. Pero, binigyan mo kami ng magandang show, okay? Binigyan mo ng magandang laban ang mga Pilipino. Binigyan mo ng magandang katanungan ang PCO na ikinagalit nila. At syempre, hindi ka pumapabor sa kanila. Kinikriticize mo sila. Actually, matagal na namin inaasahan yan. Matagal na namin ini-expect. Malamang, siguro, naghahanap lang sila ng tamang timing at magiging dahilan para matanggal ka dyan. Dahil etong taga-SMNI, bawal na rin po dyan. Okay? So, hindi naman siguro bawal, pero alam naman natin kung ano nangyari is SMNI between the government. Alam mo, itong gobyerno na ito, ang daming kaaway. Oo. Lahat na lang ng partido, lahat ng puro kaaway niya, pero sa pagpapabagsak sa mga Duterte, magkakakampi sila. Pero ang totoo, magkakaaway talaga sila. Meron lang silang common denominator, doon sila nagtatagpo-tagpo, pero after nun, ay magkakaaway sila. Ito yung ito yung most hated administration ng Pilipinas. Okay? So mga kababayan, kung ano man ang inyong saloobin, i-comment niyo dyan, babasahin natin at pag-uusapan natin yan sa susunod nating vlog. Okay? Once again, my name is Master Judea. Saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang hapon sa inyo lahat.